Muli, magandang araw mga kamay-ari. Kami po ay nagpapasalamat sa pagtanggap nyo bilang mga miyembro ng kooperatiba. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa pangalawang bahagi ng orientasyon. Ito po ay tinatawag na Members Orientation Seminar. Ako po ay kasama ninyo sa oras na ito. Ako po si Sir JT nyo na kung saan ang learning development ng kooperatiba. Ako din po ang nagbigay ng unang bahagi ng inyong orientasyon. Ito po yung Pre-Membership Education Seminar. Pwede nyo pong balikan ang lahat ng inyong narinig sa pamagitan po ng QR code na nakikita nyo sa gawing kanan nyo po. I-type nyo lang po JT nyo, Safety Officer. Lahat po ng mga activities, mga gawain ng kooperatiba, higit po ang kaalaman sa kooperatiba pagdating sa pre-membership education seminar at members orientation. Ito po ay mababalikan ninyo. Basta pumunta lang po kayo sa website ng YouTube, si JT nyo, Safety Officer. Simulan po natin. Ang ating pag-uusapan sa oras na ito ay ang members deduction. Ano po yung mga kinakalta sa atin ng kooperatiba. Sumunod po ang government-mandated benefits mula sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Ano ba po ang mga contribution natin at ano po ba ang pwede nating pakinabangan sa benepisyo katulad ng loan? Pag-uusapan din natin ang payroll. Ibig sabihin po, aalamin natin magkano po ba ang overtime, night shift differential, ito pong 13-month pay o SIL o Service Incentive Leave. Malalaman po natin sa magitan ng ating pakikinig sa oras na ito. Tuturuan ko rin po kayo ng timekeeping. Ibig sabihin, bawat segundo, minuto, oras, araw ng ating pagpasok, ito po ay ating itinatala para sa ating sweldo. Okay po. Savings po. So tayo po ay naglalaan ng pag-iipon ng savings sa kooperatiba. Mamaya po, papaliwanag ko po kung paano po natin i-withdraw o pwede pa nating mas dagdagan ang sinesave natin para sa future na pangangailangan natin. Sa co-op shop po natin, pwede po tayong mag-loan ng mga item. Katulad po ng mga appliances, equipment, gadget, yan. Pwede po tayo niyan. Ang tawag po natin yan, buy now, pay later. Labora loan, ito po yung cash loan ng Labora. Paano po tayo makikinabang at magkano po yung ating pwedeng i-loan sa kooperatiba. Okay? Lahat po yan ay maririnig natin sa orientation na ito na tinatawag nating PMES. Simulan na po natin ang orientasyon. Tingnan po natin magkano po ba yung members deduction? Ano-ano po ba yung dinadeduct sa atin? Sa unang payout po natin, no po? So, ibig sabihin, payout, unang sweldo po natin. Ano po yung dinideduct sa atin? Meron po tayong deduction ng membership fee. Bakit po ba tayo nagbibigay ng membership fee? Ito po ay sa pagiging membro natin ng kooperatiba bilang mga kasapi, tayo ay para pong nagre-register. Pero sa pakinabang po natin, sa 500 pesos po, pag umabot po tayo ng isang taon sa ating pagiging membro ng kooperatiba, meron tayong tinatanggap na dividendo, ang kinita ng ating kapital. Hindi po ito yung membership fee. Yung kapital po na kung saan inilalaan natin, ipinagkatiwala natin ang ating pera sa kooperatiba para po pagkatapos ng isang taon, tumutubo po ito. So dahil may-ari, kumukuha po tayo ng tinubo ng ating kapital, ng ating negosyo. So ang tawag po din ay dividendo. Dahil tayo ang may-ari, tayo pa rin po yung nagtatrabaho at tayo po ay nakikinabang or tumatangkilik ng mga negosyo ng kooperatiba, meron po tayong patronage refund. So bukod sa dividendo, may nakukuha tayong patronage refund. Okay? Pag nakaisang taon po tayo dahil tayo ay miyembro ng kooperatiba, meron po tayong birthday incentive. Pag tayo po ay nakaisang taon, 500 pesos. Dahil matatag na kayong miyembro ng kooperatiba o regular member, kayo po ay tatanggap ng 1,000 pesos kung kayo po ay regular member.
Sumunod po, insurance. Lahat po tayo pag naka-isang taon dahil tayo ay member, tayo ay naglagay o nagbahagi ng membership fee, meron po tayong libreng insurance pag isang taon tayo. Katulad na nabanggit natin sa pre-membership, ang naka-insured po kayo at tatlo kasama sa inyong pamilya. Meron din po tayong Labora Cash Loan. Ibig sabihin, pag naka-isang taon tayo, hindi lang pag naka-isang taon, pag naka 3 months tayo, pwede na tayong mag-loan. Mamaya, aalamin natin kung ano yun. So, yan ang maganda sa kooperatiba. Mentras tayo tumatangkilik ng ating negosyo, may bumabalik po sa atin. Yun yung patronage refund. Pero dahil membro tayo, meron po tayong mga perks na ganito. Ang tawag natin dito ngayon, perks. Yan po yung usong-uso. Okay, ngayon, pwede din tayong mag-co-op shop loan. Buy now, pay later. Mga gadget, mga appliances, at kung ano-ano pa na kung saan pwede nating i-avail sa ating co-op store. Pag naka-isang taon po tayo or 6 months pataas, may tuwing Christmas po, bukod sa 13-month pay po natin, meron po tayong tinatanggap na regalong cash sa kooperatiba. 500 pesos po sa mga 6 na buwan pataas, ayan po, pwede po tayo. Pero pag tayo po ay umabot ng 2 taon, isa't kalahating taon, sorry, isa't kalahating taon pataas, meron na po tayong 1,000 pesos. 500 pesos po sa mga naka-isa't kalahating taon hanggang 6 months, may matatanggap po tayo. Meron din tayong pre-membership medical o ibig sabihin meron tayong APE, Annual Physical Examination kasi dinideclare po ng DOLE na ang mga manggagawa pag naka-isang taon na, kailangan po dumadaan sila sa Annual Physical Examination. Libre na po ang 500 pesos na basic ano po natin, medical po natin, okay? Meron din po tayong retirement pay. Dito sa kooperatiba, napakaganda ng pakinabang natin. Pag tayo po ay tumagal ng 5 taon at umabot tayo ng 60 years old, kung magre-retire po tayo, may matatanggap tayo na pakinabang natin ng retirement pay. So, ibig sabihin, pag magre-retire tayo, naka 5 taon po kayo, meron pong ibibigay sa ating retirement pay ayon sa sinasabi ng batas o ng DOLE. Punta naman po tayo sa pangalawang sweldo. Sa pangalawang sweldo, ang kakaltasin, so tapos na po sa membership fee, so one time lang po yun. Ito na po yung pangalawa. Ang pangalawa naman po nakakaltasin sa atin, tapos na yung membership fee, pangalawang sweldo na po, 500 pesos po sa initial capital natin. Ibig sabihin, simulan na natin ang capital natin. So sa capital natin, 500 pesos po ang kakaltasin sa atin. So, bakit po? Kasi inaasahan natin, pagdating po natin ng isang taon, mayroon na tayong naipon na 5,000. Ito po yung pagiging matatag na associate member. Bakit po? Sa kooperatiba po, meron tayong subscription agreement. May kasunduan po tayo na pagdating ng isang taon, kailangan umabot tayo sa 5,000 pesos. So, sinimulan natin sa 500 pesos. Sinimulan po natin sa 500 pesos. Mamaya malalaman nyo kung ano po yung susunod na kalta sa atin. Okay? So, may subscription agreement tayo na kung saan sinasabi natin sa loob ng isang taon, sisikapin natin na mapuno natin yung 5,000 pesos na kapital natin. Ito po ay pera natin, pinapagamit lang po natin sa ating kooperatiba. Atin po yan. Tatandaan nyo po, mentras ang pera nyo ay lumalaki sa kooperatiba, tumutubo po yan, may dividendo pagkatapos ng taon. Dahil sa kooperatiba, mayroong 2 uri ng miyembro. Pag kayo po ay naka 5,000 pesos, kayo po ay matatag na associate member na po. Yan po ang pagiging miyembro sa kooperatiba. Sa buong mundo po yan, 2 lang po yung miyembro. Yung pangalawa po, yun yung regular member. Sabi natin na pag-usapan natin sa PMES, ang regular member, ito yung mga member na kung saan may karapatan silang bumoto at iboto bilang isang direktor. Dito po kung tayo ay member in good standing, tayo po ay maaring bumoto o maiboto bilang isang direktor. Yan po ay narinig natin sa pre-membership education seminar. Yan po yung first na video na narinig ninyo. Nire-review ko lang po kayo. Next po, sabi natin po, yung 5,000 pesos o
mga kapital na pinapasok natin sa kooperatiba, yan po ay nagkakahalaga ng 1 par value share. Ibig sabihin, sa 100 pesos natin, kung may 5,000 ka po, sa loob ng isang taon, meron ka pong 50 share. Share po yan kasi tayo po ay mga kasapi at membro dito. Tayo po ay shareholder dito. Okay, yan po yung kagandahan. So pag meron ka pong kapital dito, ang value po ng kapital natin ay 100 pesos equivalent to 1 share. Kung may 5,000 ka, meron kang 50 share. Ganun lang po kasimple. Ngayon naman po, pag-usapan natin ng pangatlong sweldo. Napag-usapan na natin sa unang sweldo o payout. Napag-usapan natin na meron tayong 500 pesos na kung saan membership fee. Sa pangalawang sweldo, pinag-usapan po natin ang initial capital. Tingnan po natin sa pangatlong sweldo. Sa pangatlong sweldo po, ang share capital natin ay bababa na po. So, sa mga nagpe-pay out ng akin sa katapusan, okay po, 250 na po siya, bumaba na po siya, okay? So 250 sa isang buwan po, 500 pesos po siya. Para sa mga weekly naman, yung mga sumasweldo po ng lingguhan, 125 po lingguhan yan. Ganon din po ang suma niyan, 500 pesos po sa isang buwan. Papasok na po yung savings natin. Tandaan nyo po, meron kayong 250, meron kayong 125 na kapital, okay? Nakikita nyo po sa inyong screen, papasok na po si savings. Si savings po, 50 pesos. So, i-add natin 250 pesos, may 300 po kayo akin si katapusan na kung saan inilalaan sa kooperatiba. Para naman po sa lingguhan, meron po tayong nakalaan na kung saan nilalagay po din natin 25 pesos lang po yan. Okay? So, ganun lang naman po kasimple yan. So, ibig sabihin sa lingguhan, meron tayong 150. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo pong palakihan ang inyong kapital. Ano po yung gagawin? Kailangan po natin ng authorization to deduct na pagpapadagdag tayo. Pag nagpadagdag tayo ng kapital, inaasahan natin pagkatapos ng taon, aba, lalaki yung ating dividendo, tataas yung ating dividendo, mas malaki ang kapital, mas maganda ang dividendo, mas malaki ang kapital, mas malaki yung maari mong ma-loan. Ayan ang kagandahan kasi mamaya malalaman natin ano ang koneksyon ng ng kapital sa ating cash loan. Okay? Sa savings naman, etong savings, kung gusto natin padagdagan, ganun din po, authorization to deduct or ATD. Ito naman po parang meron kayong maliit na pitaka na tinatabi. In case of emergency, pwede nyo pong dukutin. O kunyari po, itong inyong ah, savings, 50 pesos, ginawa niyong 500. Okay? Katulad ng sinabi ko din sa PMBS. Pag ginawa niyong 500, monthly po, 500, akin si katapusan 1,000 pesos sa loob ng isang taon, 12,000 na po yan. In case of emergency, pwede nyo pong makuha or kukunin nyo sa pagkatapos ng taon, aba, meron kayong 12,000 na savings. Pwede nyo pong makuha ang 11,500. Bakit po? Yung 500, katulad na tilalakay sa PMES, ay maintaining balance. Ibig sabihin, may pangalawa kayong pitaka. Ito po yung kagandahan sa savings. Pero kung hindi nyo po ginagalaw sa savings, tandaan nyo, ito din ang maganda, may interest po siya, tumutubo po siya kada taon. Yan po ang pinakamaganda sa kooperatiba. Kahit po tulog kayo, rest day ninyo, kumikita po kayo. Yan ang pagiging may-ari sa kooperatiba. Okay? Pag-usapan naman natin ngayon ang cut-off o yung sinasabi, araw ng pinasok, 1 to 15, 16 to 30, 1 to 15, 16 to 30, saka Wednesday, Tuesday, ito para sa construction, linlingguhan. Paano po ba yung araw ng pinasok, araw ng tinatawag nating payroll date o sweldo? Sa 1 to 15, 16 to 30, meron din naman po tayong 5 araw na process. Wala po tayong pondo, proseso po ito. Okay? Ibig sabihin po, yung ating pong pinasok ay siswelduhin natin, may process po o may paggawa po ng mga DTR, pinapasa po natin. So may 5 araw na process. Meron din naman pong 10 araw na proseso. Conforme po yan sa business partner na mapapasukan nyo. Business partner po, ito po yung tinatawag nating client. Ang tawag po natin sa kanila business partner. Lagi natin tatandaan,
Nangangapital tayo, kamay-ari tayo, tayo po ay may partnership sa bawat client natin. Bakit tayo ang may-ari pero tayo nagtatrabaho? Doon naman po sa lingguhan, especially sa Temple, sa Donpin, ito po yung mga construction natin, mga skilled nating mga kasama dyan sa Donpin at sa Tempuel. Ito po yun. At sa WeatherTech, ito po yung lingguhan. Meron po tayong 7 days process lang po yan. So 7 days process mula Wednesday at sa susunod na Tuesday, susweldohin po natin ng Biyernes. Isang linggo lang naman po yung process natin. Okay, malinaw po yan. Pwede nyo po itong balikan mamaya sa YouTube. Type nyo po JT nyo Safety Officer. Tuloy po natin ang ating discussion. Ngayon, pag-usapan natin, ito na po yung hinihintay ng lahat. Ang pagtaas ng minimum wage. Okay? So mula sa 645, nagdagdag po tayo ng 50 pesos. Ito po ay wage order number 20, NCR 26. Ito po ay minimum wage. Sa mga mas mataas sa minimum wage, ito po yung mga skilled, no? Na mas mataas po sa 650 ay 645 nung nakaraan. Ang dinagdag ng 50 pesos, linawin ko po, ang dinagdag na 50 pesos ay sa minimum wage. Para po sa mga skilled, meron pa po tayong movement dyan o may usapin pa po tayo dyan. Ibig sabihin po, inaayos po natin yan. Ang DOLE po nag-aayos, hindi po ang opisina. Okay, ang tawag dyan, wage distortion. Okay, wage distortion yan. Ibig sabihin, kailangan may pag-aayos mula sa inyong rate ayon sa pinabagong rate. Tandaan nyo po, minimum wage po yung tumaas. Hindi po yung mas mataas sa minimum wage. Ito po yung mga skilled or mga professional na mataas yung rate ninyo sa minimum. Magkakaroon po ng wage distortion. Hintayin lang po natin. Huwag po kayong ano kagad. Naglalabas po ang DOLE niyan, okay? So, hindi po nanggagaling sa opisina ang wage distortion. Okay? Ulitin ko, ang tumaas po, minimum wage 50 pesos. Kaya naging 695. Dun po sa mas mataas, 750, 700, 800, wage distortion po tayo. Hihintayin po natin ang pagsasaayos ng DOLE. Hindi po ang employer o opisina natin ang magtatakda ng pagtataas. Okay? Ayan po ay mayroong tinatawag na circular o mayroong wage order na ginagawa ang DOLE. Lahat po ito ay pwede nyo pong makita sa website, sa Google, o kung anumang mga platform na pwede nyong puntahan. Check nyo po yung wage distortion kung naayos niya. Kung naayos po, susunod po tayo dyan. Effective po ito on July 18, 2025, hindi po July 1. July 18 po. So, ibig sabihin, sa 18 po magsisimula. Okay. May effect po ito sa ating 13 month. Ano pong ibig sabihin? Baka akala nyo po, i-times nyo po, lahat 695, hindi po. Mula July lang po, papuntang December onwards po, ang nagbago ang ating wage order from 645, nag-add ng 50 pesos, 695. Sige po, tuloy na natin. So, nandito po ang mga dokumento mula sa DOLE. Check nyo po, basahin, punta sa Google. Meron din po silang Facebook page, okay? So, punta lang tayo sa tama. Huwag po tayo makinig kung saan-saan, kung saang mga fake news. Huwag po tayo maniwala doon. Lahat po tayo dapat dumadaan sa tama ahensya ng gobyerno. DOLE po tayo. Makita niyo po sa baba kung ano-ano po yung dapat natin pasukan na website o Facebook page. Ayan. Meron din naman number kung gusto nyong tignan. Okay? So, ibig sabihin, ito po yung pagtaas from 645, 50 pesos. Ulitin ko, minimum wage po. May distortion po para sa mga mas mataas sa 645. Tuloy na po natin. Okay, eto na po tayo. Ngayon, alamin natin, paano ba binabasa ang payslip? Ayan, okay. Pero may reminder ako sa inyo. Sa unang buwan nyo po, hard copy yung matatanggap nyo. Ibig sabihin, meron kayong papel na matatanggap. Ito pong nasa harapan ninyo, nasa screen ninyo, matatanggap nyo po yan.
Okay, papel po ang inyong matatanggap. Pero sa pangalawang buwan, sa unang buwan, ganito po ang matatanggap ninyo. Either ang gagawin ng inyong HR supervisor ng Caritas et Labora o tinatawag niyong mga coordinator, either ibigay sa inyo mismo, okay, dalhin sa business partner sa lugar na kung saan kayo ay nakatalaga o nakadeploy, iaabot po sa inyo or ipasa po sa inyo through messenger. Individual po yan, hindi po yan group. Okay? So, eto na po. Basahin natin ang ating payslip. Araw ng pinasok, araw ng sweldo. Ito po ay 537. Example lang naman po ito ha. Hindi ko na po ito binago example. Tinakpan ko po yung pangalan kasi real talk po tayo. Ibig sabihin, meron pong may-ari ito. Meron po kasi tayo tinatawag na Data Privacy Act. Hindi natin dapat ini-expose o inilalabas yung mga personal na data ng isang mamamayan, tao o kung sino man. Hindi po natin dapat ginagawa yan. So tinakpan ko po for Data Privacy Act, tinakpan ko po yung pangalan. Ang location po or lugar na na-deploy ang isang miyembro ay nakalagay din. Ang position, nilalagay din po natin kung ano yung position ninyo. Account number po ng ATM ninyo mismo ang nakalagay niyan. Kaya kung nakalimutan nyo yung number ng ATM ninyo, tignan nyo lang yung mga payslip nyo, makikita nyo po yan. So, sa pangalawang buwan ng sweldo, sabi ko, ito yung ibibigay sa inyo. Ang susunod po, meron na po tayong link. Kailangan po natin ng email address ninyo. Ayan, ang importante natin. Tapos meron kayong mga Google account. Ayan, importante po yan. Mapasa po ninyo yan yung email address po ninyo sa inyong mga HR supervisor. Kasi ang susunod na buwan, yan po ay nasa link na kayo. Ibig sabihin, may portal po tayo. Hindi na tayo gumagamit ng papel. Paperless na po tayo ngayon. So, ibig sabihin, sa inyong mga kamay, bago pa lang po magsweldo, nakikita na ninyo ang inyong payslip. Hindi na po kayo naghihintay ng payslip. So bago dumating ang sweldo ninyo, nakikita na ninyo. Bago dumating ang 13-month pay ninyo, nakikita nyo na po. Ayan. Para alam nyo, para po kung merong pagsasaayos, madali po nating ayusin. Okay? So lahat po ay inaasahan na meron kayong email address. Yan na po ngayon ang bagong tinatawag natin e-world. Nandito po tayo sa electronic world. Lahat na po ito yung mga pagbabago para mas mabilis ang proseso at madaling maabot ang ating mga pangangailangan. Balikan po natin itong payslip, name, location, position, account number. Sa gross pay, ito po meron description, days and hours, amount. Pag sinasabi po nating basic pay, ito po yung minimum wage natin. Pasok natin sa isang araw. Yung 8 oras na pinasok natin, yan po yung tinatawag na basic pay. Kunyari po, 695, yan na po yung ating basic pay. 8 oras na pasok natin sa isang araw. Yan po ay basic pay. Kaya kung papansin niyo dito, nakalagay 10 araw yung pinasok, 10 days. Okay, yan po yung amount. Ang yung example ko po, medyo mababa, 537 po ito. For the sake of example lang naman po ito. Tapos, lahat po ng sumusobra sa 8 oras na pinapasok natin, yung isang araw na pasok natin sa 8 oras, makikita nyo po sa payslip bababa. Kunyari, meron pa ko kayong overtime. 645 basic pay. Yung overtime ninyo, kunyari ito, katulad nito, 12 hours. Ito po, ayan. May 12 oras siyang overtime. Rest day, nagtrabaho, 6:45 pumasok, bababa, 8 hours yung rest day. So, meron ito. Ayan. Meron namang rest day OT. Kung rest day niya, nag-overtime pa siya, ayan po nakalagay. Special non-working holiday. Okay. Special non-working holiday, meron po kayong 130%. So yung 695 nasa taas, bababa po yung 30% para mag-total ng ating 130%. Kung legal holiday, double pay ang tawag natin no po. 695 basic pay, magkakaroon po ng 695 na regular holiday or legal holiday. So, nagdo-double pay po yun. Nag-basic pay kayo ng 695, meron pong legal holiday na 695, nagdo-double pay po siya.
Kung may allowance po kayo, nilalagay din yan. Pero kung mga may late and absences under time, mina-minus po yan para makuha natin yung gross pay. Mapapansin niyo po, ang total is gross pay. Lipat tayo sa mandated deduction. Mamaya ko i-explain to. Okay, mga kamay-ari. Explain ko po ito mamaya. Ang ipinapakita ko po sa inyo ay overview ng payslip. Kaya mamaya pag-usapan natin ang mandated government. Pasok na po tayo sa ibaba ng payslip. Lengthwise po ang ating payslip. Nakalagay din po yung period covered, araw ng pinasok, araw ng kinita o sweldo. Nandiyan pa rin po yung name. Okay? Mula doon sa ating net pay, okay, iaakyat. Dito na po ibabawas kung ano yung mga kinakaltas ng co-op. Okay? Yung share capital po, akin si katapusan, meron po tayong 250. So, pwede po natin padagdagan. Ayan, katulad po nitong ating member, pinadagdagan niya na, kaya kung napansin nyo, 500. Pinadagdagan niya po yung 250, ginawang ng 500. Yung savings niya, 50 pesos ginawang 1,000. Ayan, pwede din po yan. Ano yung gagawin? Authorization to deduct kung gusto po ninyong padagdagan ang inyong kapital at savings. Kung merong loan sa Labora, mina-minus din po yan. SS Calamity Loan, meron din po. Labora Loan, meron din po. So kung ano man po yung natira, yun po yung tinatawag nating net after advances. Okay. Simple lang po at madaling maintindihan yung ating payslip. Kung may mga katanungan kayo sa payslip, pwede niyo pong tanong ang inyong mga HR supervisor ng Caritas at Labora o yung mga tinatawag ninyong coordinator. Okay, moving forward, lipat na po tayo. Punta po tayo sa government mandatory benefits. Pag-usapan natin ngayon ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Ano ba yung mga contribution natin? Magkano ba yung pwede nating i-loan o paano ba mag-loan? Maternity leave, paternity leave, sasama ko na dito pero hindi po siya sa SS. Sickness leave, ayan, isama natin. Okay? So, simulan po natin. Punta muna tayo sa SSS. Para po tayo ay makasigurado na tama po yung mga contribution natin. Contribution po yung ano natin, no? Kasi po, nag-iipon po tayo ng ating pension pag tayo po ay nag-retire. So tayo po ay naglalagay ng contribution. Pero ang contribution po natin, tignan po natin sa gawing kaliwa natin. 695 yung ating minimum wage. Okay? July 18. Okay. 26 days na pasok, ibig sabihin daily po ito. Ibig sabihin pumapasok ng Lunes hanggang Sabado. Daily rate po ito. Ang total amount po ng inyong payout ay 18,070. Yan po, medyo malaki-laki, no? Pero medyo malaki din po ang pinag-iipunan ninyo para sa inyong retirement. 900 pesos po ang contribution ninyo. Divide po natin sa dalawa. I-divide po natin sa dalawa. Yung ating 900 per month. Paano ko nakuha yung 900? Okay, tignan nyo po itong schedule of SSS contribution effective January 2025. Okay? So, ito po yung basihan natin para po alam natin kung saan nakukuha yung ating contribution. Ito po ay sa buong Pilipinas ha. Hindi po ito employer na nagde-decide kasi meron po tinatawag na SSS Stable Contribution for Employee and Employer. Doon po tayo nagbabase. Kung kumikita po kayo ng 1807, ayan po. So, nagbabase po tayo sa 900 pesos. Dito po sa gawing baba natin titingnan. Ayan. Yan po yung ating basihan. Okay? Sige po. Pasok po tayo sa susunod. Okay, maging malinaw po sa atin, sana sa atin ito. Pasok po tayo dito sa susunod. Okay, kung ito po ay 695, pasok naman tayo. Paano kung mas mataas ako sa 695? Kunwari po 7 tayo. Sa 750 po tayo. 26 days na pasok. Ganun din po. Hanggang Lunes po hanggang Sabado na pasok. Kayo po ay kumikita ng 19,562.50. Di ba? Malaki po siya. Pero ang contribution natin ay 975 po sa SSS. Ito po ay pension na iniipon natin. So, di-divide natin sa 2. Kung kayo po ay 15 katapusan. Okay, pag lingguhan naman, ayan po ay i-divide naman sa 4.
Okay? Sa apat naman po yan i-divide. Okay? Bakit po? Kasi ba siya masyadong malaki? Ayaw naman natin na wala na tayong maiuwi. Ayon sa DOLE, no, 30% ng ating kinikita ay dapat mauuwi natin. Ano yung 30% po? 100% sa isang buwan. So, tandaan natin sa aking si katapusan, dalawang kaltas po ang SS natin. Sa mga lingguhan, 4 na beses po yung kaltas para medyo magagang at maliit. Pero ito po yung gusto ko pong sabihin sa inyo. Baka nalilito kayo, bakit ang taas ng SS ko ngayon? Nagbabase po tayo sa SSS Stable Contribution katulad na nabanggit ko. Lalo na po, itong 750 or 695 ninyo, pag lumalampas po kayo sa minimum wage. Bakit? Marami kang overtime. Night shift differential, legal holiday, special non-working holiday, umaabot ka na sa 21,000, 20,000. Especially pag Holy Week, Undas, Pasko, ayan, sunod-sunod po yung mga holiday, pinapasok mo yan, ikaw po ay nag-overtime pa, lalampas ka po talaga sa minimum wage. Pero sabi ng SSS, yan po ay estimated lang yung nakikita nyo na 975 or 900 na contribution. Dahil madadagdagan siya ng 50 pesos hanggang 150 ayon sa SSS Table Contribution. Ulitin ko po, maaari pong madagdagan kung tumataas po ang inyong kinikita gross. Pag mataas ang inyong kita, ang contribution nyo po tumataas din po. Okay? Lagi po natin yan tatandaan. Tapos, para makatiyak, punta sa mga Google o i-type nyo to, Schedule of SSS Contribution for Employers and Employees effective January 2025. Yan lang po ang titignan natin. Okay? Para sa Google ninyo po, meron yan. Okay? Paano naman po mag-loan? Yun yung pinakamaganda. Okay? So, dito po, paano tayo mag-loan? Kailangan po, meron po tayong apps mula sa Play Store sa inyong mga cellphone. Okay? Mag-download po kayo ng apps kasi nakikita nyo dito magkano na yung total contribution nyo para makapag-loan kayo. Saka ano yung latest na hinulog ni employer? Paano po mag-loan? Ito po yung una. Pag maglo-loan po kayo, napaka-importante po ay meron kayong 36 months contribution. Okay? Diyan nyo po nakikita, pansinin nyo po yung apps ninyo. Ayan, meron pong nakalagay yung total contribution. Ito 201, pwede na po mag-loan, 36 months contribution. Pero dahil bago ang employer, si Caritas et Labora ang employer natin, maghintay po tayo ng 6 months latest contribution dahil bago yung employer mo. Sabi po yan ng SSS ha. Paano po makapag-download ng apps sa Google? Pero dapat po pag nag-download kayo, naka-registered po yung inyong cellphone number sa email kasi doon po siya nag-update at nagbe-verify kung kayo po itong taong ito na may hawak ng SS number. Punta lang po kayo sa mga SS Lunes hanggang Biyernes. Wala na, tinanggal na po ng SSS ang number coding any time of the day, Monday to Friday. Sabihin nyo lang, verification ng membership, update nyo po yung inyong cellphone number saka email address. Kailangan po meron ito kasi kahit anong download ninyo to, kung hindi naman po registered yung email at cellphone number, baliwala po. So, dapat meron po. Madali lang naman po yan kasi dito na po tayo naglo-loan. Wala pong face-to-face na loan sa SSS. Simula po ng pandemic, virtual na po ang loan natin. Okay? So, kailangan natin ito. Sa kapag tayo po ay mayroong i-claim na benefit sa SSS, ginagamit po din natin ang ating apps. Okay? Paano naman? Meron akong loan before sa previous employer ko, hindi ko pa nababayaran yung loan ko. Okay? Ganito po ang gagawin natin. Kung meron kayong naiwan na loan at gusto nyo pakaltas sa Caritas et Labora, simulan po natin sa ATD. I-authorize nyo po si Caritas et Labora na nagpapadeduct kayo ng inyong loan sa SSS. Ayan. Authorization to deduct. Meron po tayong forms. Diyan po sa mga envelope na ibibigay sa inyo, paki-check nyo po yung ATD. Sumunod po, Statement of Account o SOA. Saan po nakikita ito? Sa apps. Yung SOA po, yung Statement of Account, ito po yung nakalagay na detalye kung ano po yung kinakaltas sa inyo
o maaring kaltasin doon sa niloan ninyo. Ayan, i-screenshot nyo lang, tapos i-photocopy nyo or i-send nyo yung screenshot sa inyong mga HR supervisor dito sa Caritas at Labora. Yan na po. Una, ATD, SOA. Pangatlo, letter of intent. Ano po yung letter of intent? Gagawa po tayo ng letter. Hindi nyo po kasi dito yan ni-loan sa Caritas at Labora. Gusto nyo pakaltas. Gawa tayo ng letter na kunwari po ganito. Ako si Jade Tino ay nagpapakaltas ng aking buwanan na hulog sa SSS loan. Anumang penalty na ipapataw ni SSS ay hindi po babayaran ni Caritas at Labora. Bakit ninyo naman po dito ni loan yan? Ganun na rin po, isama ko na rin sa pag-ibig. The same po din sa pag-ibig kung meron kayong loan. Ito din yung procedure. ATD, authorization to deduct. May form po yan. SOA, screenshot. Diyan sa inyong mga apps. Ayan. Third is letter of intent. Pirmahan ninyo, lagyan ninyo ng date. Lahat po yan, tatlong attachment po yan para siguradong mababayaran. Or, kung may option kayo, pwede naman kayong online magbayad. Okay, may proseso po yan. Check lang po natin. Okay? So, at yan po yung ating SSS loan. Pumasok naman po tayo sa maternity. Sa mga kababaihan, ang SSS po ay nagbibigay ng maternity benefits natin. Pag nalaman na nagdadalang tao, ang isang babae, ito po yung mga proseso ng benefits sa maternity. Unang-una po, 105 days po sa mga babaeng nanganak ng normal at cesarean. 105 days leave po yan ang binibigay ni SSS. Sumunod po, 60 days sa miscarriage o nakunan. Pati po ang nakunan, dinedeclare natin, sinasabi po natin na tayo ay nakunan. Okay, sumunod po, 120 days leave for single parent po ito. Okay? So, ganito lang naman po kasimple yan. Okay. Paano ang gagawin? Pag nalaman ng isang babae na siya ay nagdadalang tao with proper documentation, certified and true copy, okay, authenticated, lahat po yan, original, walang photocopy, tutulungan po tayo ng HR supervisor natin sa Caritas at Labora para dalhin sa MSU. Okay? Yan po yung ating benefits. Yan po yung nag-uugnay sa atin sa SSS. Sila po yung nakipag-coordinate sa SSS. Si SS pa rin po magdi-decide nito. Kailangan nyo po ng MAT1 to declare na kayo ay nagdadalang tao with proper documentation katulad na nabanggit ko sa inyo. Okay? So meron tayong employer, ki-employer po natin at dinadaan ang lahat ng mga benepisyo natin. Kung manganganak na ang isang babae, kailangan niya po mag-fill up ng MAT2. Pero kailangan niya pa rin po ng apps kasi meron pong mga tinatalakay doon tungkol sa maternity natin. Okay? MAT2 naman po, at pag nanganak na ang babae, okay, kailangan po ipasa niya ang birth certificate. Bakit po? Dito po magsisimula yung proseso ni SSS 1 month. Pero laging tatandaan ng mga babae, hindi po yung araw na nag-leave kayo. Kunwari po, 10 days na lang manganganak. Kunwari po, June 10, pero nanganak June 15 or June 20. Ang bilang po ng 105 days ni SSS, 60 days at 120 days, ay sa araw ng nanganak, hindi po sa araw na nag-leave ang babae. Okay? Ang simula po ng bilang ng maternity benefits ninyo ay sa araw na nanganak, hindi po sa araw na nag-leave. Malinaw po sana yan. Ipapasa po natin yung birth certificate ng ating anak, original and certified true copy po yan. Okay? At may proseso na 1 month. Nakikipag-ugnayan po ang ating opisina o members benefits natin para po sa SSS. Hindi po tayo SSS ha. Ang SS pa rin po ang nagdi-decide nito. Okay? Pasok naman po tayo sa paternity. Ito po wala sa SS. Pinasok ko lang dito para related siya. Okay? Sa paternity, ang mga tatay, ang employer po ay binibigyan po ng paternity leave. Ito po ay naaayon sa batas. Pero 7 araw lang po ang binibigay sa mga tatay. At ito po, wala po tayong makukuhang cash. Ito po ay leave with pay. Magpahinga ka, samahan mo si Mrs. sa kanyang panganganak or pagkatapos manganak, may 7 days leave ka, bayad. Ibig sabihin, mag-absent ka, mag-leave ka,
Yung araw na hindi ka pumasok, babayaran po. Pero, upon natin mag-file ng leave, kailangan po i-attach natin yung marriage certificate. Ang availment po nito ay para sa mga kasal. Kaya kung nagsasama kayo ng matagal at hindi pa kayo kasal, hindi po tayo makaka-avail nito. Pero may kasalang bayan po tayo. Yan yung pinakamaganda. Yan. Kaya dapat po talaga meron pa po tayong mga legal na dokumento. At pag nanganak na si Mrs., pakipasa o ipasa po natin ang birth certificate ng inyong anak. Importante po yan. Okay po? Huwag kalimutan ng mga tatay. Hindi po to sa SS. Sinama ko lang po ito. Pasok naman po tayo sa sick leave. Ito yung tinatawag nating sick leave, non-confinement. Kasi yung mga na-ospital tayo talaga, na-operahan, na-aksidente, kung ano man, na po, yan po ay talagang may proseso si SSS na makaka-compensate tayo o makakuha tayo ng ating hinihingi na benepisyo kay SSS. Ito po yung non-confinement. Kunyari po, 5 days, 7 days, nagkasakit kayo, sinabi po ng doktor, mag-isolate kayo. Meron po kayong sore eyes. Ayan, nakakahawa po yan. Bulutong. Or meron kayong tigdas. Or sobra yung ubo nyo. Sinabi ng inyong doktor o sa clinic, nagpa-check up kayo na mag-isolate ka kasi baka makahawa ka sa ubo mo, matindi yung ubo mo. Yan po yung non-confinement. Pero, ito po yung tatandaan. Huwag po natin pagtatagalin ang pagpapile nito. With proper documentation, certified true copy, authenticated, wala pong photocopy tayong ipapasa, may proseso po si SSS dito. Okay? At ito yung sumunod. Kailangan natin ng apps. Bakit po? Yung disbursement natin sa atin po papasok. Magpapasok po tayo sa apps at papasok tayo sa disbursement, dun po natin pipila pa nito. Bakit? Direktang i-upload sa atin ni SSS. Pero hindi po tayo dumidirekta sa SSS. Direkta po tayo may employer po tayo eh. Sa employer tayo magsasabi. Pangalawa, ang mga membro na kung saan ay wala pang 1 taon, ayon kay SSS, ay hindi pa maaring makinabang ng sickness leave. Ang mga miyembro na wala pang 1 taon o ang mga manggagawa ayon kay SSS nang wala pang 1 taon sa kanyang employer ay hindi pa makakatanggap ng benepisyo ng sickness. Okay? Basta kompleto po yung documents, as naka 1 taon na kayo, okay na po yan. Okay? Yan po yung mga dapat natin tandaan sa sickness natin. Okay? Pasok naman po tayo sa pag-ibig. Okay? May magandang balita ang pag-ibig ngayong taon din na ito. Ano yung magandang balita? Okay, unang-una po, ang contribution natin ay 200 pesos po yan. Okay? Isang kaltas lang naman po yan. Okay? Sumunod naman po, paano mag-loan sa pag-ibig? Katulad ng sinabi ko sa inyo sa SSS, virtual na po tayo. Wala na po kasi ngayon face-to-face. Sa kapag nag-face-to-face po kayo, mamamasahe kayo, kakain kayo, pagod kayo, di ba? Pag maaga kang gigising para yung pilang mahaba, iniiwasan po natin yan at tinutulungan tayo ng gobyerno para maging konbinyente lahat sa atin through online. Kung maglo-loan po tayo, ito po yung proseso. Ang loan natin, ang pinakamagandang balita, okay? Hindi na po 24 months, 12 months na lang po na contribution sa pag-ibig at up to 90% ang pwede nating i-loan sa savings natin up to, up to, okay, hanggang 90% ang pwede nating i-loan ayon sa savings yung naipon natin sa pag-ibig. Okay? May iba't ibang loan kasi si pag-ibig, 'di ba? Meron tayong multipurpose loan, kayong MPL, meron din tayong house loan, educational loan, calamity loan. May mga loan po silang ganyan kung gusto natin mag-avail. Okay? Pero paano mag-loan? 12 months nga po. Yan ang bago. 90 up to 90%. Kung bago tayo sa employer natin, kahit po sandamakmak na yung loan natin, nakakapag-loan na tayo, mahigit na tayo sa 12 months, pero ang utos pa rin po or itinatakda ng pag-ibig, katulad din ng tinatakda ng SSS, 6 months, latest contribution all, latest na hulog natin, 6 na buwan
na latest na hulog natin sa SS at Pag-ibig, dun po tayo pwedeng mag-loan. Huwag po natin yung kalimutan. Importante po yan. Pasok po tayo sa PhilHealth. Ang kinaibahan ng PhilHealth, kinaibahan ng PhilHealth sa SSS at Pag-ibig, wala po tayong iniipon. Bakit po? Medical insurance po kasi ito. Ayan. Paano po ang hulog? 5% po. Basic pay po natin, 695 po, 453 po siya. 453.25. Dalawang kaltas. Akin si katapusan. Sa construction, apat na kaltas. Okay? Sa 750, kung mataas po kayo, ay mas mataas din yung contribution. Parang wala pinagkaiba po. Mas mataas ang kinikita, ang gross natin, tumataas po yung contribution natin sa SS at Pag-ibig. Ganun po talaga. Ang hinahanap lang naman po ni PhilHealth, kung gagamitin natin yung ating medical insurance kay PhilHealth, ay latest contribution. Yan lang po ang chinecheck ni PhilHealth sa atin. Okay. Kung meron kayong mga tanong sa SSS Pag-ibig PhilHealth, ay meron naman po kayong HR supervisor dito sa ating kooperatiba. Sila po yung tinatanong natin at sila din po ang nagiging daan ninyo patungo sa benefits natin. Okay, sila po yung tulay natin. Okay, pasok po tayo sa payroll. Ito yung pinakamagandang balita. Pasukin po natin yung 13-month pay or year-end incentive. Magkano ba ang tinatanggap natin sa 13-month pay? Okay, pero tandaan natin, pag 13-month pay, prorated active ha. Less absences, less late. Ulitin ko, less absences, less late. Ibig sabihin, pag kalahating taon na kayo nakapasok, ay, hindi na po buo. Ang maganda po sa kooperatiba, separate po ang payslip nito. Ibig sabihin, hindi po sinasabay sa payslip ang inyong 13-month pay. Huwag naman po kayong mag-alala sa kooperatiba po. Hindi naman tayo kailangan umabot ng December 25 para matanggap natin yung 13-month pay po natin. May cut-off po kasi ito. Ang cut-off nito ay nagsisimula ng November ng taong kasalukuyan at magtatapos ay December ng taong kasalukuyan. Kunyari po, ngayon ay 2025. December 2024, November 2020, sorry, nagkakamali ako. November 2024 December 2024 matatapos sa November. December 2024, November 2025. Kaya kung kalahati ang kayo ng taon nakapasok, hindi na po buo ang matatanggap ninyo. Simple lang naman po. 695 times 313 days, ibig sabihin tanggal na po yung rest day. Okay? Tapos, divide 12 months. Ang total po ay 18,127. Kung wala kayong absent, wala kayong late, ayan, kasi prorated po nga. Kung kalahating taon na kayo, hindi na po nyo maaasahan. Pero may 13-month pay pa rin po kayo. Kasi po, prorated, active, less absences, less late. Pasok po tayo sa service incentive leave. Okay, dahil sa ating kooperatiba, binibigyan tayo ng 5 days. Okay? Pag nakaisang taon po tayo. Okay? Ito po ay convertible to cash. Kaya pag nag-leave po tayo, hindi wala po sa atin binibigay kasi binibigyan po tayo ng cash. Okay? So, pag nag-leave po tayo, no work, no pay, kasi po, yung 5 days natin, umabot tayo ng isang taon. Kunwari po, July 2025, magiging isang taon sa July 2026. Ayan. Matatanggap po natin sa susunod na buwan. Ayan po. Sa susunod na buwan natin matatanggap yung ating tinatawag na 5 days incentive leave. Kung July, sa susunod na buwan. Okay? August na po yan. Okay, bakit po? Para lahat po makatanggap. July 1 to July 31, ipoproseso sa August. Okay, ganun lang naman po kasimple yan. Okay? Pasok po tayo sa overtime. Magkano po ang overtime? Okay, siyempre meron tayong 695. Yan po ay basic pay. May 695 ka, 8 oras pinasok mo,
i-times natin sa 1.25 dole, meron ka pong 108 per hour. So, ibig sabihin, basic pay mo 645, sumobra ka ng 2 oras, 3 oras, times 3 lang tong 108, i-add natin sa 695. So, per ora, 108.59. Paano naman po kung night shift depth? Sa night shift differential, pag tumungtong po ang alas 10 sa lahat ng panggabi dyan, sa mga nasa ospital, sa construction, o anuman po yung trabaho natin sa panggabi. Alas 10 po, nagsisimula ang night shift differential at ito po ay 8.68 sa basic pay natin, 695 per ora, 8.68 per hour ang dumadagdag sa 695 po natin. Ayun, ganun pa simple. Pasok po tayo sa rest day ninyo, pumasok kayo, special non-working holiday, sabi ng DOLE, pareho lang ang percentage, 130%. Basic pay, 695, pumasok kayo. Meron kayong 30%, so ibig sabihin meron kang 193. 695 basic pay, meron kang 193. Yun ang makikita mo sa baba ng basic pay, 193. Para kung pag-inad mo yung dalawa, 903.50. May basic pay ka na 695, makikita mo sa baba ng basic pay, rest day o special non-working holiday, 193. Ang total, pag inad mo yung basic pay mo, 903.50. Legal holiday, eto po. Alam natin, ang tawag natin dito, double pay, 200%. Pumasok ka 695 times 100% or 200%. Basic pay 695, okay? Meron ka pang isang 695, basic pay 695, bumaba sa basic pay ang legal holiday 695. Pag inad mo yung dalawa, 1,390. Malaki-laki, di ba? 1,390. Pero kung hindi kayo pumasok ng legal holiday, single pay. Ibig sabihin, pag hindi kayo pumasok, 695 lang po tayo. Okay po? Pag may mga tanong kayo, katulad ng sinabi kayo, HR supervisor. Next po, timekeeping forms. Okay? May mga sobre po kayo o brown envelope dyan. May mga nakalagay po dyan mga forms. Okay. Tignan po natin yung mga forms. Meron pong official timesheet. Ito po ginagamit natin dapat tama, maayos, malinaw. Bakit po? Tandaan niyo kada sentimo, kada barya, kada oras, no? Kada araw, pera. Kaya tama dapat ang pagtatala, ang paggawa natin ng timesheet. Sa inyong business partner o pagdating po ninyo sa business partner, may team leader, meron na pong ganito. Binigyan po kayo ng extra para hindi po familiar na po kayo. Familiar na kayo sa mga forms para mas madali ninyong matandaan. At tuturuan din naman po kayo doon. Pero sa ngayon po, turuan ko po kayo. Pwede nyo po balikan ito. Okay? Kailangan po unang-una tama ang pagtatala. Full name po ang nilalagay natin, ha? Wala tayong mga alias, hindi lang pangalan lang lalagay o kaya pilido lang, wag pong ganon. Kasi po tandaan natin pag kumukuha tayo ng mga benefits sa SSS, importante po ito kasi hinihingi po ito ng SSS sa ating opisina. Lagyan natin yung full name, designation, business partner, okay, department, anong buwan, cut-off date, ito po declaration ng ating tinatawag na legal holiday. Ang legal holiday, ganito po kasi siya. Nagdo-double pay po siya kung kayo po ay pumasok bago mag-holiday. Kunwari po, ang holiday po ay Biyernes Santo, legal holiday, Biyernes Santo. Kailangan po nakapasok po kayo ng Huwebes Santo para mag-double pay. Kunwari naman po, ang legal holiday is Lunes, rest day mo ng Linggo. Dapat po nakapasok ka ng Sabado bago ka mag-rest day. Para pag pumasok ka ng Lunes,
double pay po tayo. Okay? So, bago, before, wala pong after, before lang. Before mag-holiday, nakapasok ka po. Biyernes Santo, Huwebes Santo, dapat pumasok ka. Lunes ang holiday, rest day mo, linggo, dapat po Sabado nakapasok ka. Malinaw po yan ha. Iklaro ko lang yan. Okay, na hindi ko nabanggit kanina. Okay, so itala natin ng tama. Date, dapat po huwag tayong maglalaktaw. Kung 1 to 15, 1 to 15 po lagay natin, huwag tayong lumaktaw. Yung araw, huwag po tayong tamarin, pera po natin yan. Pag sinabing official time, dapat po huwag natin kinakalimutan. Kung 9 to 6 ang pasok, lagay po natin dyan 9 to 6. Kung nagbago yung pasok, ilagay natin doon sa linya, okay, siya sa column na yon, may bago kang oras na pinasok. Kunwari po, pinapapasok kayo ng maaga, o di ilagay mo dyan. Pero dapat may official time. Hindi po tayo pwede mag-declare nang walang nakalagay dyan kasi tatawagan po kayo ng inyong HR supervisor. Ano nangyari? Ba't blanco itong official time? Kasi po importante yan. Okay? So, paano mag-in? May makita kayo pong actual daily time schedule. Ano ito? Merong AM, in-out, noon, in-out, PM, in-out. 9 to 6 ang pasok, kunwari. Okay. Mag-in sa AM, 9 AM, in. Mag-out ng 6. So, total work po ninyo ay 8 hours. Ayan, wala kasing late. Okay, paano kung mag-overtime? Ito po, pag mag-overtime. Pumasok nag-in ng 9 AM, nag-out ng 6. Walang oras ang pinasok, walang late. Nag-extend ng 7 to 10. Ayun po yun. Para may 3 hours na total hours of extended hours. Madali po siya matandaan. Sabay-sabay naman po kayong gagawa nito. Sasabihan kayo ng team leader. Huwag lang kalimutan itong mga sinasabi ko. Okay. Ngayon, sa baba, mapapansin nyo, total number of days. Saan natin kukunin yan? Ito sa total work hours. Okay? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 days kang pumasok sa isang cut-off. Wala kang absent. Lagyan natin doon, 11 days. Ilang oras ka? Wala ka bang late? Walang late. 88 hours. May overtime ba? 7 hours. Pirmahan mo, pipirmahan po, iko-concord, pinagtitibay, o sinisigurado kung sino po yung may hawak sa inyong supervisor sa business partner. Okay? Sabay-sabay naman po yung pipirmahan. Pero dapat, na-check nyo na. At ito ang isang tip. Bago nyo po ipasa lahat ng mga dokumento, screenshot nyo po o picturean po ninyo. Ayan. Para po may hawak kayong dokumento. Bakit? Tandaan ninyo, sa pangalawang buwan ng inyong payslip, mas maaga ninyong nakikita. Bakit? Naka-portal po tayo. Okay? Para po may katibayan kayo na merong konting dapat ayusin sa payout ninyo na naaayon sa nilista ninyong official timesheet or maging sa overtime. Okay? So, lagi nating pipicturan kung ano man yung pinapasa natin. Importante po yun. Dokumento nyo po yun. Okay? Kung panggabi naman ako, paano ba mag-in pag panggabi? Especially sa mga construction, sa hospital. Ganun pa rin po ang ating patakaran. Ang pagtatala. Kompletong pangalan, full name, designation, business partner, department, month ng buwan na ipapasa natin ito, cut off. Lagay nyo yung declaration ng inyong rest day. Ayan. Okay. Ito po panggabi, sorry. Panggabi, 6 to 3. Alas 6 ng gabi, alas 3 ng madaling araw ang official time. Nilagay yung date, 1 to 15. Day, nilagay din. Lunes hanggang Sabado, nilagay din yan. Okay? Ito na yung official time. Huwag kakalimutan. 6 to 3, 6 to 3, 6 to 3. Anyway, nasa sa inyo po yun. Basta ang kailangan po, huwag lalagtawan itong official time. Paano mag-in ang mga panggabi? Hindi po tayo nag-i-in sa PM. Pansinin po ninyo. Nasa noon tayo.
Lalagay natin 6, nag-in ng 6 ng gabi, nag-out kinabukasan. Tignan nyo, AM nag-out, magkatabi lang po. 3 AM. Bakit? Bagong araw, pangalawang araw na po kasi yun. Madaling araw po yung 3. Kaya nag-out siya ng ados. Auno siya nag-in, sa noon, 6, nag-out siya ados. Tapos, pag pumasok ka uli, sasabay mo lang yung ados, 6 to 3. Merong 8 oras na pinasok. Ayun, 8 hours pa rin yung total work. Paano kung mag-overtime? O, di simple. Mag-in ka sa noon, 6 a.m., mag-out ka kinabukasan 3, ang total work 8, nag-continue ng 4 to 6, may 3 hours. Okay, ganun din sa baba. Pirmahan. Pag pinasa, pipirmahan po yan. Okay? Then, lalagay mo yung total days na pinasok mo para sigaryado. Ilang oras ka pumasok, wala kang late. May overtime ka o extended hour, lalagay lang natin. Para po sigurado na ang ating mga overtime ay mababayaran at tama at official, gagamit tayo ngayon ng overtime form. Yun lang pong nasa dulo na kung saan extended hour ang ililipat natin to para makita natin at masigurado natin na tayo po official yung overtime natin. Ito po yung gagawin. Ayan. Full name, payroll period, sa ang business partner. Okay? Lagay po natin. Yan ang susunod. Yung kinuha natin sa extended hour, ililipat lang po natin dito. Lagyan natin ng remarks, lagyan natin yung pangalan natin, pirmahan natin, isa-certified lang po yan. Huwag kakalimutan po ito, picturean. Yun yung susunod, picturean natin. Okay? Simple lang po yan. Pasok naman po tayo. Ito yung susunod natin. Pasok tayo sa official business sa mga driver. Ayan. Ito po kasi minsan, hindi na kayo, walang log sheet. Nag-overnight si driver, okay? Sinama ng business partner out of town, ayan, or pumunta sa isang lugar, inabot ng kinabukasan, wala pong log sheet doon sa lugar. Yun po ang maaari. Or mga cashier, pinadiretso na sa expo, kung saan lugar, wala namang timesheet. Gumagamit po tayo ng official business form. Ito po yun. Or mga messenger, inutusan ng mas maaga, walang log sheet, pinadaanan na sa business partner, or kung saan man po yan. Ito yung katibayan na nag-in tayo sa lugar na yun. Protection po natin ito. Kailangan natin ito. Full name, business partner, ano yung date, in and out, or itineraries natin. Ayan. Pirmahan nyo po. Or papirmahan doon mismo, yan ang susunod, pagkapirma nyo, kung saan po kayo pumunta para official po. Kaya nga nakalagay official business form. OB, para siguradong nakarating kayo sa lugar. Or, mas maganda rin, meron na kayo nito, mag-picture pa kayo. Yan yung the best. Okay? So, wag natin ito kakalimutan para po sigurado na yung ating business ay official doon sa lugar na yun. Pasok po tayo sa leave form. Lahat po tayo nagpapasa ng leave form. Okay? Importante po ito. Okay? Ano man pong araw yan, anong mong date. Tatandaan po natin kung planado na ang mga leave, birthday ng anak, graduation ng anak, uuwi ng probinsya, mahal na araw, Pasko, eleksyon, undas. Lahat po yan may mga date na eh, alam nyo na. Planado nyo na yan. Huwag nyo nang pagtagalin ng 1 linggo, agahan nyo, bakit po? Pag nag-fill up kayo ng leave form, kung kailangan ni business partner ng reliever, ay pwede po nating mabigyan kayo ng reliever. Tandaan nyo po, pag nag-leave kayo ng ilang araw, 6 days, 10 days, kahit 5 days, wala pong gagawa ng trabaho nyo. Kaya kailangan natin ng reliever. Okay? Ano po yung gagawin? Simple. Ito po. Ayan. Name, address, araw ng leave, Tagalogin, anong rason? Checkan kung ano yung rason ng inyong leave. Pirmahan mo dun sa araw mismo kung ano yung araw na date na pipirmahan mo. Ipasa mo na kay business partner para alam niya kailangan bang kumuha ng reliever kung aalis ka ng 5 days, 10 days o anumang araw. Yan po yung importante sa lahat. Okay?
Kung madalian naman yung leave natin, nagkasakit, overnight pa lang o gabi pa lang, nagkasakit na, sumakit ang katawan dahil umulan ng malakas. Gabi pa lang po itawag na ninyo. Pagsasama ng tapat, pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Sabihin niyo na po, para po wag yung kinaumagahan, doon yung palang sasabihin, hinahanap kayo. At wag naman po ang gawin natin, nauuna pa si business partner na magpaalam kayo. Magsabi din kay HR supervisor dito sa Caritas et Labora. Kasi para alam po natin, tandaan nyo po, hindi po kayo direct hire at hindi po ninyo employers, business partner. Natatandaan nyo po sa PMES, the tripartite relationship, mamaya reviewin natin yan. Para po, huwag kayong maawol. Okay? Tandaan nyo po yan sa link. Sa savings na po tayo. Okay? Pasok po tayo sa savings. Savings withdrawal. Paano po mag-withdraw? Meron kayong naipon na 1,000, 10,000. Dahil nag-ipon kayo, pinadagdagan nyo. Okay, ganito lang po yan. Gamit po kayo ng forms na ito. Pero pag gumamit po kayo ng forms na ito, yung paper, every Wednesday lang po ito. Mag-withdraw kayo ng Lunes, Martes, Miyerkules po ng hapon. Okay? Hindi po siya umaga, hapon po yung proseso nito. Papasok po sa ATM ninyo, diretso. Kung gagamit naman kayo ng link sa gawing kanan ninyo, mapapansin nyo mayroong QR code. O, ano nyo na? Tignan nyo na. Scan nyo na ito. Ito po, Miyerkules, Biyernes ng hapon. Mag-withdraw kayo ng Lunes, Martes, Miyerkules po, darating sa inyo ng hapon. Miyerkules, Huwebes, Biyernes ng hapon po, darating sa inyo. Nagpa-practice na po tayo ng paperless. Mas mabilis po ito. So, pag papel ang ginamit, every Wednesday. Pag gumamit ng QR code, Wednesday, Friday. Sa hapon po lahat dumarating. Okay? Next po, gusto ko pong mag-loan sa co-op. Buy now, pay later. Okay? Ito po. Tandaan nyo po, pag naka 3 months kayo, may privilege na kayo mag-loan. Ano po ito? Bigas. Sansakong bigas po. 3 months pa lang po kayo dyan. 3 months. Pag naka 6 months po kayo, apparel. Yung mga maliliit na item, yan. Tignan nyo po, meron po yan. Pag naka 1 year, yan na. Pwede na tayo mag-electric pan, mag-cellphone, mag-speaker, mag-Durabox, anything, washing machine, lahat po yan. Buy now, pay later. Pasok lang po kayo sa co-op shop, magtanong po kayo or sa SIB, Savings Invest and Borrow. Diyan po kayo papasok at magtatanong. I-assist po kayo dyan para po makakuha kayo. Cellphone po ba? Meron tayong Vivo, meron tayong Oppo, meron tayong Redmi. Conforme po sa laki. Pero tatandaan nyo po, sasabihin po sa inyo kung ano po yung pwede nyong i-loan. Tandaan nyo ninyo, 3 months bigas, 6 months apparel, 1 year, ito na po yung malalaking item. Meron tayong aircon, meron tayong laptop, lahat po. Appliances, grocery, lahat ng pwede nyong i-loan. Meron po tayo dito. Okay? So magka-coordinate lang po tayo. Next po. Gusto ko po mag-loan ng cash. Okay. Ito po yun. Paano po ba mag-loan? 70% ng kapital mo ang pwede mong i-loan. Hindi nyo po nilo-loan ng kapital, ha? Ito po yung privilege, 70%. Okay? Wala po kayo nilo-loan na kapital. Yung kapital niyo po ay nananatiling kapital. 70% na kapital mo. 5,000 ang kapital mo, 3,500. Pero ang kagandahan, tandaan nyo lagi, 10% ng niloan ninyo ay dumadagdag sa kapital ninyo. Hindi ka dapat bababa ng 6 months sa pagiging miyembro. 6 months lang pwede ka mag-loan. Kaya mas maganda, mas malaki ang kapital mo, mas maganda mag-loan. Kinakailangan alam ng HR specialist. Huwag kang dumiretso dito, sabihin mo kay HR say, supervisor mo. Bakit po? Siya yung guarantor mo eh. Okay? May kakayahang magbayad sa pamagitan ng kanyang sahod. Dapat po, hindi bababa sa 30%. Ito po yung binanggit ko kanina. Okay? Baka po wala nang matira, puro utang na. Okay? Next po, ano yung mga kinakailangan? O, print and payslip, photocopy, back-to-back ID natin, Labora ID. O yan, ganyan lang po. Yung payslip natin, dapat po latest. Okay? Ganun lang po kasimple. Okay? As needed. Okay? So,
Simpleng-simple lang po mag-loan. Tapos, susunod, attachment na natin si co-op loan form. Ayan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, pag ang loan nyo po ay umabot na ng 10,000 pataas, may insurance na po tayo, ha? Bakit po? Protection po natin ng kooperatiba at sa inyo mismo. Kung ang isang miyembro ay nag-loan ng, kunwari po, ay 50,000, nabayaran niya na po yung 20,000, pero namatay si member dahil naka-insured, babayaran po si Labora ng kakulangang utang ni member na namatay, 30,000. At yung naihulog ng member na 20,000, ibabalik po yan sa kanyang pamilya. Yan po kasi ang kagandahan na naka-insured. Kaya wag po tayo matakot mag-insured. Importante po kasi yung protection ng kooperatiba at protection po ninyo bilang nangungutang. Okay? Ito yung binabanggit ko kanina. Wag natin, ibalik ko kayo dito. Okay? This is the last. Ito na po yung last. Meron po tayong tripartite relationship. Lagi natin tatandaan, bilang miyembro ng kooperatiba, tayo ay tinatawag na Caritas et Labora Human Resource Service Cooperative. Hindi po tayo tinatawag na agency. Ano ibig sabihin? Hindi po tao ang pinadadala natin. Kayo po ay miyembro ng kooperatiba, serbisyo po ninyo ang pinapadala bilang mga miyembro ng cooperative. May business partner tayo, ayan. Yung business partner natin, may kasunduan sa ating opisina. Ang tawag dyan, service agreement. Ngayon, yung ating opisina, katulad nyo ngayon, na nag-apply, o matatanggap na, dumadaan kayo sa proseso ng ah, pag-a-apply. Meron kayong sinasabit na requirements, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, dokumento natin yan, mga ating medical, pre-employment, lahat po. Parang sa agency din. After niya, napansin nyo, nakinig muna kayo. Ang pag-uumpisa nyo, nakinig kaagad kayo. Inalam nyo kung sino itong co-op. Willing ka ba? Principle number one. Voluntary and open membership. Willing ka ba na sumama? Co-op itong pinasukan mo. Okay ba sa'yo? Ayan. Kaya kayo pumasok sa pangalawang orientation. Ito po yung pangalawa. Yung una, PMES. Ngayon, pag okay na, ready na, meron na kayong pagdi-deployan, ay ito ang susunod. Employment contract. May tatlo kayong kontrata. Nakalagay yung job description, paglalagak ng saping pumpunan, pagiging membro. Nakalagay po yung pinaliwanag ko po yan sa unang video, PMES. Okay? Pag ready na kayo, dadali na kayo kay business partner, pero may dala po sana kayo bago kayo umalis, ngayon nag-orient kayo, meron po kayong tinatawag nating deployment. Meron kayong sulat galing dito na nagsasabi na kayo ay miyembro, papadala natin, endorsement letter po yan. Dala-dala nyo sa business partner na nagpapatunay na kayo yung tao na official. Kayo ay miyembro ng kooperatiba, pinadala ng opisina na official na magbibigay ng serbisyo. Kaya hindi po tayo lumalapit kay business partner para tanungin, at ay, yung SS ko po hindi nabayaran. Yung akin pong overtime may kulang po. Tandaan natin, nandun tayo kay business partner para mag-render ng service. Ang contract niyo po nandito sa ating bahay, dito sa Caritas at Labora. Ang tinatanong natin ay ang ating opisina. Okay? Tinatanong natin ay ang ating opisina. Ganyan po yung tinatawag na tripartite relationship. So, para po balikan ang lahat, pwede po kayong pumasok sa aking YouTube. Ayan. So, sa lahat po ng mga kamay-ari, kami po ay nagagalak na kayo po ay ang panibagong miyembro in behalf of the Board of Directors, okay, Father Anton City Pascual, and the board members. Kami po ay nagpapasalamat at tinatanggap kayo ng malugod bilang mga bagong membro ng kooperatiba. Ako po si Sir J. Tino, ang inyong Learning and Development Officer. Thank you very much po.